Last week ko kasi nagano no na sabi ng ano no ni spokesperson na Attorney Claire Castro na sa inyo daw nanggagaling yung fake news tungkol doon sa kay Paulo Tantuco. Ano pong ano niyo doon, comment niyo doon sa mga lumabas na balita po sa US? Hindi po sa akin galing yung autopsy report, no? Galing po yun sa Los Angeles County na autopsy report at nakalagay talaga doon na drug overdose o cocaine, effects of cocaine ang kanyang rason sa pagkamatay. At bago yan, meron ding lumabas na ba tawag nito? Report. May lumabas na report na galing din sa local government unit ng Los Angeles yung pag-imbestiga sa pagkamatay ni Mr. Tantuco. Opo. Yung nga pong lumalabas ngayon, parang ang nangyayari, parang sa inyo daw po yata lumabas yung gano'n na parang pinalalabas na fake news, ano? Kaya yung inilabas ninyo, kaya ngayon, sabi nila yung mga lumabas na report is tampered daw yun. Inedit daw po yun. At meron silang pinapakita ngayon na yung kopya na yun daw yung totoong report. Sandali sir kasi kailangan mo ako bigyan ng context. Totoong report ng autopsy, ng autopsy sir. Mabibili po, pwede pong mag-request ang lahat ng tao sa Los Angeles County ng copy ng autopsy report. At pwede pong ma-check ng lahat kung totoo o hindi yung sinasabi ko base sa official copy. Huwag na natin basihan yung kopya na hawak ko. Kumuha na lang tayo ng bagong kopya doon sa Los Angeles. Okay. Message po ninyo sa mga kababayan natin nandito at saka sa iba't ibang panig na mundo na nanonood dito sa live streaming. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanilang patuloy na pananawagan na siya ay ipauwi na sa Pilipinas, sa patuloy nilang pagdarasal para sa kaniyang kalusugan at sa patuloy nila na pakikipaglaban sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa ginawa nila na extraordinary rendition kay Pangulong Duterte at syempre sa pagkontra sa ICC dahil dito sa kaso na wala namang ebidensya. Maraming pong salamat. Ma'am, pwede ka habol? Okay, sige, si Anton sa Isiminay. Thank you ma'am, magandang tanghali po. Sorry sa Ma'am, sinasagawa ngayon ang Free Rally Duterte dito sa The Hague, then Metro Manila and Davao City. Bakit hindi dapat tumigil ang Pilipino sa panawagan na dapat palayain si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Oo. Una-una nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa The Hague. Marami ang nagbiyahe at marami ang wala pang tulog. At lahat ay gumastos ng sarili nilang pera para ipakita ang suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit hindi natin tigilan yung pananawagan natin na injustice na ginawa sa kanya? Dahil dapat makita ng buong mundo kung ano yung collusion na ginagawa ng ICC at ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Nagpapagamit ang ICC sa administrasyon ni Marcos at si Marcos naman ginagamit niya ang ICC para malayo, makulong o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Kasi kung maalala ninyo, bago siya dinala dito sa The Hague ay si dating Pangulong Duterte ang foremost staunch critic ng administrasyon ni Marcos. At para sa kanila, ayaw nila ng merong oposisyon o ayaw nila na merong kumukontra sa kanila. At hindi nila naiintindihan na ang essence ng demokrasya ay ang pag-alaw o pagtugot sa pagpayag na merong oposisyon o na nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga mali sa tingin nila na ginagawa ng administrasyon. Thank you ma'am. Additional po ma'am, meron pong iba't ibang issue ngayon ang sila kinokonekta sa mga Duterte, kaya ng missing sa Bongiro case, and then sa tingin po ninyo ma'am, hakbang ito para matabunan ang tunay na mga issue na kinakaharap ng bansa?
Yes, oo. Matagal mo na sinasabi yan. Noon pa lang kinestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, ang kapasidad ni Pangulong Marcos sa kaisipan niya dahil sa kanyang alleged drug addiction at cocaine use ay hinabol-habol na nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong kinestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga blanco sa budget na pinirmahan ng mga members ng bicameral committee at ng presidente ay tumindi yung kanilang pagpapanigurado na hindi na makapagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. That is stifling dissent, and that is not democracy. Okay. Ma'am, may tatanong po ako sa inyo. Kayo po nakikita po kayo ni dating Pangulo. Kumusta po yung talagang yung totoong kalagayan po niya, kasi meron ng mga espekulasyon na butot balat na daw po siya, na hindi na daw umiinom ng gamot. Kayo po makakapagsabi dito dahil kayo po ang nakakakita sa kanya talaga sa detention fence na nakakausap. Totoo yun. Sinabi ko na dati, no, hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. So, payat talaga siya. Pero hindi naman siya yung payat na malnourished dahil merong medical officer na nakatingin sa kanya at sa kanyang kalusugan at kalagayan. So, hindi siya nanghihina kasi kumakain naman siya. Pero payat siya. Hindi dahil sa sakit. Ang duda ko ay dahil mahina siyang kumain at dahil sa kinokontrol din yung kanyang timbang dahil siya ay may diabetes. Ma'am, okay lang? Additional pa? Yes, sir. Ma'am, sinisisi po ngayon sa Dolomite Beach ng Duterte admin ang baha doon sa Maynila. Sangayon po ba kayo dito, ma'am, na dapat masagutin ng gobyerno kung nasaan ang 5,500 plus flood control project dahil ngayon ay lubog din sa baha ang iba pang lugar sa Pilipinas? Oo. Dapat kasi ang gobyerno kapag merong reklamo o merong mali silang nakikita, hindi sila nagtuturo ng ibang tao. Ang gagawin nila ay sasabihin nila sa mga tao. Ang gagawa namin ng paraan na hindi na babaha dyan sa lugar ninyo kapag merong malakas na ulan o merong bagyo. Ganon ang tamang governance at ganon ang tamang pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi yung kapag merong nakitang mali ay magtuturo ng ibang rason o magtuturo ng ibang tao.